Sara Diskaya humarap sa preliminary investigation sa Malabon Prosecutor's Office. Ang balita mula kay Kapatid Cherry Light. Nagtungo si Sara Diskaya sa tanggapan ng Office of the City Prosecutor Malabon nitong Martes para sa itinakdang preliminary investigation kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya ng lokal na pamahalaan ng Malabon. Humiling si Diskaya ng pansamantalang release mula sa National Bureau of Investigation upang makadalo sa pagdinig at makumpleto ang mga kinakailangang dokumento para sa kanyang depensa. Ayon kay NBI spokesperson, Attorney Palmer Malyari, ang kasong kinaharap ni Diskaya sa Malabon ay may kaugnayan din sa mga isyong nakapaloob sa iba pang reklamo laban sa kanya na may kinalaman sa flood control projects. Gayunpaman nilinaw ni Malyari na ang proseso sa Malabon Prosecutor's Office ay preliminary investigation pa lamang at may iba pa siyang kasong nananatiling pending. Hindi pa siya sa court, so sa prosecutor's office pa lang yan. So dito magkakaroon lang ng paghaharap ng complainant at ang taong nirereklamo, kung saan ang taong nirereklamo will be given copies of the complaint affidavits, tapos bibigyan ng sufficient time for her to submit her counter affidavit if she wishes to submit one. Samantala, patuloy pa rin naghihintay ang NBI sa posibleng paglabas ng arrest warrant laban kay Diskaya kaugnay ng hiwalay na kaso nito sa Davao. Aminado ang ahensya na hindi pa nila matukoy ang dahilan ng pagkaantala ng paglabas ng naturang warrant. In fact, we have been awaiting for the release of these warrants. Nagpa-follow up kami almost every day para mapabilis na namin ang proseso, para ma-serve na rin namin sa kanya in order for us to be able to book her, photograph and have her examined by our medical legal office at ma-turn over na rin sa mga detention facilities natin. Paliwanag ng NBI, hanggat wala pang inilalabas na warrant, malaya pa rin makauwi si Diskaya sa kanyang pamilya dahil sa technical na aspeto ng batas. Wala pa umanong legal na batayan upang siya ay ikulong. Gayunpaman, aminado ang ahensya na kung sakaling lumabas ang warrant at wala na si Diskaya sa kustodiya ng NBI, maring maging mas mahirap ang paghahanap dito. Hangad din ng NBI na huwag umabot ng Pasko ang pananatili ni Diskaya sa ahensya nang walang malinaw na direktiba mula sa korte. Kung halimbawa meron ng order, malamang dito po siya mag-i-stay. Pero we would rather that wag dito sa investigative. Kasi po ang investigative po, alam naman natin ay may mga kanya-kanyang trabaho na ang focus ay ang pag-iimbestiga at hindi ang pag-take custody at pag-secure ng mga arestadong individuals. Matatanda ang nagpa-voluntary custody si Sara Diskaya sa NBI noong Disyembre 9, 2025 matapos kusang sumuko sa NBI headquarters sa Pasay City habang hinihintay ang posibleng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.